Good morning po sa bawat isa. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At tayo po ay magsisimula na sa gawain natin sa umagang ito. At minsan pa, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Praise God. Ayan, tulad nga po ng sinabi dun sa devotion namin kanina, na ang worship team po ay handang-handa na. Amen ba, worship team? And naniniwala po ako na maging ang bawat isa po ay handa na rin magpuri sa Diyos. Amen! Ayan, praise God. So welcome po muli sa gawain sa umagang ito sa ating Sunday service. Welcome din po sa ating mga online viewers and worshipers. And welcome din po sa ating God Most High Vincents. Magandang umaga po sa bawat isa. At bago po tayo magsimula, basahin ko po dito sa John. Sabi po dito, John 4:23, sabi po, "Yet a time is coming and has now come, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth." Naniniwala po ako na lahat po tayo ay ready na to worship the Lord in spirit and in truth. At sa umagang pong ito, hayaan po natin na umpisahan po natin ang ating gawain sa pamamagitan po ng opening prayer. Tawagin ko po si Brother Manuel. Amen. Salamat sa Diyos. Tunay nga po sabi sa Lucas 2:14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa lahat ng taong kinalulugdan niya. Amen? Kinalulugdan ba tayo ng Panginoon? Kapayapaan ng Diyos ang maghahari sa ating kalagitnaan. Papuri sa Diyos sa ikataasan. Maraming salamat po o Diyos sa umagang ito at tunay Lord God ang gawain ito, O Diyos, ay masento lamang sa inyo, Panginoon, hindi po sa iba, Panginoon Diyos. At tunay, Lord God, salamat sa oras na ito. Kami po ay may kalayaan na makapagpupuri, sasamba sa inyo, sa Espiritu at katotohanan na siyang kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa umaga ito. At tunay nga ikaw ay Diyos na banal, Panginoon. Tunay nga, kung walang kabanalan, Panginoon Diyos, sa aming kalagitnaan, ay hindi mo kami kalulugdan, Panginoon. Kaya po, O Diyos, kami po ay buong puso, nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon Jesus. Kami po ay humihingi ng tawad, O Diyos, sa aming pong mga nagawang kasalanan. Ano ba mga salita na lumabas sa aming big na hindi po maganda, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Banalin niyo po ay mga puso, Panginoon. Banalin niyo po, O Diyos, ang aming buhay sa magitan ng iyong mga salita, sapagkat ang salita mo, O Diyos, ay buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at hinihiling din namin na kami ay kasihan nawa ng Banal na Espiritu sa pagtitipong Kristiyanong ito sa God Most High Community Church, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan, at hinihiling namin, O Diyos, ang iyong pagkikisan ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At dalayan namin, O Diyos, ang buong programa na iglesia ito mula po sa aming devotion ng music ministry. Salamat po, O Diyos. At pagpalain mo rin po, O Diyos, ang aming MC, Panginoon. Bigyan mo rin siya, O Diyos, ng wisdom, words of wisdom, sa mga words of encouragement sa lahat po na narito sa loob ng iglesia nito, Panginoon. At maging, O Diyos, sa aming opening prayer, Panginoon. Naway patnubayan mo kami, O Diyos, at pagpalain, Panginoon. Ang panalangin nito, Lord God, ay makaabot sa trono ng iyong biyaya, O Diyos. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang aming ding music ministry, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay. Sila po yung mga frontliner ng aming iglesia, O God. Kahit po meron pong pandemic, still, O God, sila po ay patuloy na nagpupuri, nagpaparangal sa iyong pangalan. Pagpalain po, O Diyos, ang aming manguna sa awitin, sa panguna po ni kapatid na June, pagpalain mo siya, Ama, pati mo siya ingatan, kanyang kalusugan, at sa bawat sa kanyang bibig, sa bawat salitang awit na lalabas sa kanyang bibig,
Tunay, Lord God, ito po ay manggagaling sa kanyang puso, Panginoon. Pagpalain mo siya at ganyan po, O Diyos, ang aming mga awit, ang aming mga manunugtog. Nawa ay tulungan mo sila, O Diyos, na ang bawat awitin, bawat tugtog, O Diyos, ay maging perfect ito sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo rin po, O Diyos, ang aming pong salita mo na maririnig sa pamumuno po ng aming pastor. Pati mo siyang pagpalain, Ama. Salamat po sa dakilang araw na ito na kung saan ay kanyang pinagliliwang din ang kanyang kaarawan, Panginoon. Pagpalain mo siya, Ama, O Diyos, at pati, Lord, ang lahat ng kanyang pangailangan, lahat ng hiling ng kanyang puso ay pagkaloob po ninyo, Panginoon. Pagpalain mo siya in Jesus' name at maging, Lord God, ang mga salita mo, mensahe mo na mapapakinggan. Tulungan niyo po kami na maging isang mabuting tagapakinig, Panginoon. Palain niyo po kami, O Diyos, at maging sa lahat din po ng aming mga tapat na nagbibigay ng kanilang mga kaloob, nagbibigay ng tulong sa iglesia nito. Salamat po, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Dahil sa nagdaang taon, salamat, Lord, hindi mo pinagkulang ang iyong iglesia, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, na ipagpalain niyo po ang congregation, Panginoon. At tunay, Lord, na open the windows of heaven, Panginoon, and pour out your blessing sa lahat ng iyong mga anak sa God Most High Community Church, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, na ipagpalain niyo po kami sa pagtitipong ito. Samahan niyo po kami, O Diyos. At tunay, Lord God, nang iyong mga kamay, ipatong niyo po sa iglesia nito, Panginoon. Maging sa mga wala pa po, sa mga kapatid namin na online viewing, Lord God, bless them, Lord God, in Jesus' name. Maging amin din pong Binson, Camarines Norte, pagpalain niyo rin po, O Diyos, sa mga kapatid namin doon, sa panguna po ni Brother Alex Gundo, Panginoon, pagpalain mo siya, Ama, kanyang asawa, Sister Nori, maging lahat po ng mga kapatid namin doon, ingatan mo rin po sila, Panginoon, at sila po, O Diyos, ay maling nanonood through online. Lord, pour out your blessing, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon Diyos. Ama namin banal, maraming salamat po, O Lord God. Patuloy mo nga kaming kalugdan, Panginoon. At tunay, O Diyos, wag mo kaming lalampasan na yung pagpapala sa oras na ito. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen. Sa mapagpalang umaga, sa mga pinagpapala ng Diyos. Amen? Handa na ba bawat isa sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos? Amen. Alam niyo ba na sa tuwing tayo nagpupuri, umaawit sa ating Diyos, ay bumubuhos at dumadaloy ang kanyang pagpapala. Amen? Ang kanyang presensya. Hallelujah. At sabay-sabay natin ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Dumaloy ka, O Diyos. Kaya mo, Panginoon, natanggapin mo ang papuri, pagsamba. Hallelujah, purihin ka. Ang lahat ng anak ng Diyos na sumigaw ng Hallelujah! Ang malakas na Hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Oh, aming pagdiwang, Panginoon, ang kabutihan mo. Hallelujah! Pagkat ikaw, O Diyos, aming pananasan. Ngayong araw na kami magdiriwang. Pagkat ikaw, O Diyos, aming pamasan. Aming naangkin. Mga pusong nananabik, puso'y nananabik. Sama-sama!
tayo magdiwang sa Diyos. Ngayon, araw na kami pagsasaya. Amen? Pagkat ikaw, O Diyos, aming mararanasan. Ngayon, ikaw na kami magdiriwang. Pagkat ikaw, O Diyos, aming mamahalan. Ating angkinin ang pagpapala ng Diyos. Pusong nananapig. Sama-sama. Nanapig. Nanapig. Let's go. May dadaloy. Pamahatian may dadaloy. Sa bawat isa. Ang biyaya may dadaloy. Pagpapala may dadaloy. Ang pag-ibig may dadaloy. Sa bawat isa. Kagalingan may dadaloy. Kagalakan may dadaloy. Kalayan ay dadaloy. Itaas natin ating pagdinig sa Panginoon sa kanyang presensyang dadaloy. Ang presensya mo'y nagdaloy. Amen. Kapangyarihan mo'y dadaloy. Kalwalhatian mo'y dadaloy. Sa bawat isa. Biyaya mo. Ang biyaya mo'y Diyos, dadaloy. ang pagpapala mo, Diyos, ang pagpupuri. Pagpapala mo'y dadaloy. Hallelujah. Ipuin mo ang bawat Ang isa. pag-ibig mo'y dadaloy. Sa bawat Ang kagalingan na ibuhos mo sa bawat anak mo, Diyos. kagalingan ay dadaloy. Ikaw mo na yung kagalangan. Kagalakan ay dadaloy. Kalayangan. Kalayan ay Oh, dadaloy. Diyos. Sa bawat Isa ang presensya mo'y dadaloy. Kapangyarihan mo'y dadaloy. Kahalian mo'y dadaloy. Sa bawat isa. Biyaya mo. Pagpapala mo, Diyos. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y dadaloy sa bawat isa. Kagalingan mo, ang kagalingan mo'y dadaloy. Kagalakan ay dadaloy. Kalayan ay dadaloy sa bawat isa pa. Ang presensya mo'y buhos mo, Diyos. Ang presensya mo'y dadaloy. Kapangyarihan mo'y dadaloy. Kapangyarihan mo'y dadaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y dadaloy. Pagpapala mo'y dadaloy. Ang pag-ibig mo'y dadaloy sa bawat isa. Kagalingan mo, mo'y dadaloy. Kagalakan ay dadaloy. Kalayan ay dadaloy sa bawat isa. Dadaloy sa bawat isa. Oh, Diyos, dadaloy sa bawat isa. Dadaloy sa bawat isa. Dadaloy sa bawat isa. Hallelujah! Hallelujah! Tunay, Panginoon, napakabuti mong Diyos. Purihin ka sa bawat pinangalan mo. Oh, wala kang katulad, Panginoon. Wala nang hihigit sa'yo. Salamat, Panginoon, dahil dumaloy, O God, ang pagpapalat biyaya mo, lalong-lalo ng kagalingan, O God, sa bawat anak mong naglilingkod sa umagang ito. Purihin ka, O God, sambahin ang ngalan mo. Napakabuti mong Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Walang hanggang
kabutihan mo, O Diyos. Aming sasambitin, aming aawitin, O God. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagbulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko kabutihan ng Diyos. Sabihin natin, mahal kita, O Diyos. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Hanggang pagbulan, hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y naman sa habang buhay. Ika'y ang mabuti magpagkailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tinig mo siyang gabay sa kasakitan. Hariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, O Lord. Ika'y naman sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Bisa pa natin sabihin, mahal kita, O Diyos. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Tunay nga, Panginoon. Buhay ko, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking balikat hanggang sa pag-ibig, awitin natin sa Panginoon. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit sa paano, ika'y naman sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tunay kay tapat. Ika'y naman sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di ka natapos, kailan may di magbabag ang kabutihan mo. Kailan may di magbabag ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabag ang kabutihan mo. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako
magpakailanman. Ang anak ko ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan. Kailan ba'y di nagbabago ang Diyos? Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Tunay mo, Diyos. Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Para sa'yo, kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. 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 Ihahayag sa buong mundo bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Buhat nang makilala ka, ikaw Jesus sa buhay ko. Ang lahat ay nagbago, inais kong malaman mo. Ihahayag sa buong mundo bagong buhay na naranasan ko sa iyo. At binago mo ako. Ihahayag sa buong mundo bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Walang maramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa Panginoon. Oh, salamat po Diyos sa pag-ibig ko. Naranasan ko sa iyo. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihayag sa ating pag-ibig sa Panginoon. Ihayag natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating naranasan. Hallelujah. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihayag sa buong mundo, buhay na naranasan ko sa iyo. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Hallelujah. Tunay o Diyos, sa iyo ang aming papulit pagsamba. Sa iyo o Diyos, lahat ng paglalahati, pagdakila sa iyo lamang o Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Wala nang gaya mo o Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos na mabuti kailanman. Purihin ka, sambahin o Diyos. Salamat, Panginoon.
dakilain ka, wahagin ka. Oh Diyos, purihin ang ngalan mo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang magpuring pagsamba. Dakilain ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Walang hanggang mapuri pagdakila, O Diyos, ay karapat dapat sa iyo, God. Dahil ikaw ay mabuting Ama. Ikaw ang mabuting Diyos, Panginoon. Hindi nagbabago kailanman. Ang pag-ibig ay mananatili. Hallelujah. Kahit aming inaangkin, O God, ang lahat ng iyong pagpapala, ang lahat ng iyong biyaya, at ang kagalingan, Panginoon Lord. Purihin at sambahin ang ngalan mo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa walang hanggang pagmamahal na iyong inalay sa amin, Panginoon Lord. Purihin ko, O Diyos, ang lahat ng aming papuri, Panginoon Lord. Pagsambat, pagdakilay sa iyo lamang. Sa iyong pangalang Jesus, purihin ka, O Diyos. Amen and amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Amen. God bless. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng aming papuri, pagsamba. Hallelujah. Po sa ating Panginoon. Minsan pa po ay bigyan po natin ng malakas na palakpak po ang ating Diyos na buhay. Salamat din po sa buhay ng ating worship team na patuloy na ginagamit po to lead us into worship. At sa oras na pong ito, I believe na handang-handa na po ang ating mga sarili at ihanda na rin po natin yung ating mga copies dahil ngayon po ay magkakaroon na po tayo ng panibagong series. Ang title po nito is Hamartology. Hamartology or Study of Sin. Ayan. Kaya po ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos dahil ang mga salita po ng Diyos ay ito po yung nagpapalakas po sa atin at nagiging gabay po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya tawagin ko na po ang gagamitin sa umagang ito. Palakpakan po natin ang Diyos sa ating birthday boy. Ayan. So, panibagong taon na naman na gagamitin ang ating pastor sa Thank you po. Salamat po sa bawat isa. Ganda umaga po sa inyo. Salamat din po sa music ministers na nagiging kabahagi po sa iglesia sa pagpupuri at pag-awit. Salamat din po sa inyong panahon na kayo po ay narito sa panambahan. Naranasan ba natin yung kabutihan ng Diyos, yung katulad inawit natin kanina? Nakakaiyak po dahil sa kabila po ng problema natin, andyan pa rin ang Diyos. Hindi pa rin tayo iniiwan. Hindi po siya nangako na yung pangako niya hindi niya tutuparin. Sabi nga ng Bible, ang Diyos po ay hindi siya sinungaling. No? Kung ano man po yung mga promises ng Panginoon, ay gagawin niya sa atin kahit na hindi tayo nagiging tapat minsan sa Kanya. Kaya salamat po. Salamat din po sa akin pong birthday ngayon. At the age of 73, nakatayo pa rin.
Sabi ko nga, pag nawala na, sa akin lang to ha, pag ako nawala na ng ministry na tigil, di na magtatagal ang buhay. Madalas pong tinatanong ako ng ibang kapastoran, salamat pastor, lakas-lakas nyo pa. Sabi ko, nagpapalakas sa akin yung ministry ko sa Panginoon. Pag nawala na ito sa akin, hindi na rin ako magtatagal siguro. Yun po yung ating buhay. Na pag inalis yan, parang inalisan na rin tayo ng buhay. Kaya napakasarap po na lagi nating maranasan yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin at maging sa iglesia, maging sa ating bansa, mabuti ang Diyos. Kahit po meron tayong pandemic, mabuti pa rin ang Panginoon. Hindi natin alam kung bakit nangyayari sa atin. Pero lagi po nating tiyakin na sa kabila ng nangyayari ay andyan pa rin ang Diyos sa tabi natin. Lagi niya tayong inaalalayan, lagi niya tayong inaalagaan, at lagi niya tayong pinoproteksyonan. At yan ay nadadama naman natin siguro. Hindi lang siguro, naramdaman natin yan. Kaya salamat sa inyong lahat na bagamat tayo po ay meron pa rin po tayong live streaming pa rin, meron pa rin online. Kayo pong lahat nandyan sa bahay, tayo po ay magseryoso sa pakikinig. Ganyan din dyan sa ating, dyan sa Bicol, sa Binson, salamat din sa inyong buhay. Na kayo po ay napapagpala ng salita ng Diyos. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin dito yung sin o study of hamartiology. Hamartiology, yan po ay Greek words, no? Kaya yun po yung inaano po natin. Alam po ninyo, sa akin pong obserbasyon, sa akin lang pag sin ang pag-uusapan, kasi nagkaroon po ako ng ano ba tawag doon? Titignan ko po yung mga message. Lahat tayo, message ng mga pastor natin. Titignan ko ilan yung viewers. Ilan yung viewers. Titignan ko ilan yung viewers. Ganun. Alam niyo, pag medyo ang topic tungkol sa kasalanan, konti ang viewers. No? Nung nagturo po ako ng eschatology, titignan ko yung viewers, konti. Konti ang viewers. Sa akin lang po ito, hindi ko po alam sa inyo. Sabi ko, bakit kaya? No? Pero pang mga blessing, pagagaling ka, ang daming viewers. So hindi ko naman po inaano yon sa aking lang sariling pananaw. Tignan po ninyo ang ating po introduction. Sin, hamartiology, reality of sin. Yan po yung ating pagkain. May mga kopya po kayo. Ilan yung kopyang hawak po ninyo? Ilan pages? 10 pages yan. Yan. Hindi po natin tapusin yan. Ayan, siguro hanggang 3 pages po tayo muna. Ito pong reality of sin, yung katotohanan ng kasalanan. Ang dami po kasi mga tao, pag-uusapan yung kasalanan, parang hindi sila hindi sila, ano ba tawag doon, parang, hindi siya nakukomfort, parang, hindi ko alam kung ano matatawag natin doon, no? Sa ganung bagay. Pero sabi po rito sa aking po introduction, many people today, including theologians, preachers, and teachers, do not want to talk about sin. And certainly do not want to call people sinners. Naniniwala ba tayo dyan? Siguro kahit tayo nung una, ayaw nating sabihan tayo niyan Diba? Pero tignan po natin dito, yung mga false view of sin. Yung mga maling pananaw tungkol sa kasalanan. Kaya, bago po natin ito pag-aralan, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Dakilang Diyos, itinitiwala po namin sa inyo ang pag-aaral na ito. Minsan, ang salitang kasalanan ay hindi po katanggap-tanggap minsan sa pandinig ng tao. Pero tulungan mo kami maunawaan namin kung ano ang tunay na kasalanan at kung saan ito nagmumula at saan ito nanggagaling at ano ang magiging bunga ng kasalanan ito sa buhay ng tao. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba
pusong mapang-unawa, pusong mapagtanggap sa lahat ng maririnig namin, mababasa namin, buhat sa iyong mga salita. Tunay po, ang iyo pong mga salita ay pagpapala at ang iyong mga salita ay pagsaway minsan sa mga maling ginagawa namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, na sa iyo lamang namin ipagkatiwala ang pag-aaral na ito. Hayaan po ninyo na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang mag-convict sa aming lahat, maging teacher namin, sapagkat ang pinaka-the best teacher namin ang iyong Banal na Espiritu. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya nga sabi rito sa aking binabasa, yung false view of sin, yung maling pananaw ng tao sa kasalanan. Sabi, itong kasalanan na ito sa ibang tao, not real but only illusion. Nababasa natin diyan, di ba? Sabi, hindi naman totoo to, guni-guni mo lang. Isip mo lang yan. Yan po yung karamihan na paniniwala po, maling paniniwala ng tao. Kaya sabi sa akin kung binabasa, such people would hold not that man is basically good. Man is basically good and given enough time, resources, and the right environment will get better. It's only appears that man is sinful. Man needs only to reform, not repent. Yun po yung paniniwala ng tao. Ang sinasabi po doon, na ang tao raw naman talaga ay, sabi rito, basically good. At pag binigyan mo yan ng time, binigyan mo ng mga resources at tamang environment, mapapabuti ang tao. Kasi ang paniniwala kasi natin, halimbawa sa mga squatters era, sa mahirap na tao, ang dami-dami nilang kasalanan. Ba't kaya ganun sila? Kung lahat naman pero kadalasan, marami doong makikita tayo kung paano sila gumawa ng kasalanan. Pero pag sabi natin, pag binigyan mo naman ng magagandang buhay, babait yan eh. Yun ang paniniwala eh. Kasi wala lang talagang resources yan. Makakapagnakaw, nakakapaggawa ng masama. Kasi walang mapagkunan ng ganito, ganun eh. Pero pag binigyan mo yan, babait naman yan. Na ang ibig lamang sabihin doon, sinasabi rito, na ang tao ay makasalanan, kailangan lang nila reforma, hindi repent. Papabutihin mo sila, babaguhin lang nila buhay nila, magpapakabuti lang sila, pero hindi na kailangan yung repentance. Alam po pa ninyo, marami pong may mga nagtatatag ng mga church ngayon. Ito po yung na-abuse yung grace, na sinasabi nila, ang kasalanan daw, hindi na dapat pagsisihan, sapagkat nung namatay na raw si Jesus Christ, lahat po tayo napatawad na ng Diyos. At ang gagawin mo na lamang, pag nagkasala ka, babaguhin mo na lang yung sarili mo uli. Wala nang repentance. So, yun po yung nakakalungkot eh. Yun ang paniniwala ng tao. Yun po yung paniniwala ng tao. Alam po ba niyo sa Eva at Adan, ang ganda-ganda ng buhay? Masarap ang buhay nila ron sa Eden. Ba't nagkasala pa sila? Kasi ganun yung kasalanan eh. Hindi porke maganda buhay mo, maayos ka na, mabuti ka na, magiging mabait ka. Pag binigay sa yung pangailangan, magiging mabait ka ba? Hindi po totoo yun. Illusion lang po yun eh. Yun po yung sinasabing not real but an illusion. Ano lang yan? Yung guni-guni mo lang yan. Hindi yan totoo. Nothing more than selfishness. God created man the way He is, so it's okay to be selfish. Ginawa ka ng Diyos na ganyan eh. Natural lang maging selfish ka. Hindi mo naman kasalanan yan eh. Alam mo, minsan ang tao, ganito po eh. Di ba? Pag nagkasala yung, hindi ka, okay naman yung nagawa mo kasalanan kasi hindi ka naman masisisi dyan eh. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Kung nakagawa ng kasalanan, okay lang yan sa'yo kasi hindi ka naman masisisi dyan sa nagawa mo eh. Kahit nagkasala ka, wala ka nang magawa. Okay lang yan. Natural lang yan sa'yo eh. Natural lang sa atin yan. Ako rin, kahit ako, pwede ko rin gawin yan eh. Parang ini-excuse lagi, ini-itsapwera yung kasalanan. Wala ka namang kasalanan dyan sa nagawa mo. False view of sin. Iba't iba tayo. Sabi rito, just general evil in the world. Sin is too specific. There are two impersonal forces at work in the world, good and evil. Yun po yun. At sabi rito, and does not make a man
a sinner. It only means that evil exists. Nag-i-exist naman talaga yung kasalanan eh. Kaya wala na tayong magawa dyan. Kumbaga, ito yung katwiran po ng lahat ng tao. Talagang very specific. Sabi nga rito, di ba? Sin, isang kasalanan yun eh. Pero ang sinasabi po rito na meron pong impersonal forces sa daigdig na to, good and evil. Pili ka lang doon. Kasi yan lang naman talaga ang mag-aano sa atin, magtuturo sa atin. Merely comparative between people. Nagko-compare ka sa tao. Mas makasalanan naman siya kaysa sa akin. Diba? Nung pong ako'y bagong Kristiyano, may nasyaran akong kaibigan ko. Nasyaran ko siya ng gospel. Sinasabi ko, alam mo, kaibigan, makasalanan tayo eh. Alam mo, sabi sa akin, wag mo akong turuan yan. Yung pamangking ko, yun ang magnanakaw yun. Yung mga ganun ba? Nagtuturo siya ng tao. Kung meron akong kasalanan, mas lalong malaki kasalanan niya. Siya yung siyaran mo ng gospel. So nakita niyo ba yung tao? May nakita ka na kayong tao sinisiran mo. Hindi ako, yung siyaran mo yung kapitbahay ni Chismosa yan eh. Nakita niyo ba yan? Alam niyo, yun po yung pananaw natin eh. Hindi ako, tignan mo yan, nakita mo, yung kapitbahay namin, so, diyan ka pumunta. Pero ako, wag mo kung yan, nagko-compare ka sa tao. Kaya yun po yung sinasabi. Kaya sabi po rito, sin only seems to present because some people are better than others. Kita niyo yan, mas mabuti ako dyan. Na-compare niyo ba yung sarili niyo dati? Kahit ako umiinom ng alak, hindi ako nangungutang ng pang-inom ko. Sinasabi niyo ba yan? Kaya ako, kahit na ako nalalasing, hindi ako magulong tao. Uuwi na ako, doon lang ako magsusuka sa amin. So nakita niyo ba yun? Kaya yun yung sinasabi. Hindi katulad nung nandyan, pag nalalasing, magugulo, nakipag-away ako, hindi. Yan ang pananaw na mali. Isang mababaihan din, di ba? May isang ganun din. Diba? So, ganun po tayo mag-compare sa kasalanan. Sa kasalanan. Nakuha niyo ba itong mga false view? Nakuha natin yan. Totoo po yan sa buhay natin. Ang sabi pa rito, only applies with respect to action, not attitude of the heart. Tignan nyo ha. This was the approach of the Pharisee in Jesus' day. Some people do bad things with religious people called sin. Alam po ba ninyo na mga religious people, lagi po nilang tinitignan yung kasalanan, nung actual na kasalanan nakikita nila. Pero hindi nila tinitignan yung puso nila. Minsan tayo rin gano'n. Diba? Titignan mo yung kasalanan ng tao, pero ikaw, nakita mo ba yung kasalanan mo? Alam ba ninyo ang puso natin pinakamahirap turuan? Pinakamahirap kontrolin ang puso natin. Sino makapagsasapagat ang puso ay napakasama? Kaya ang kasalanan po, nagagaling po talaga yan sa puso. Ang mga religious leader, pinupunan nila yung kasalanan ng mga tao, pero yung puso nila, hindi nila ito nakikita. Kaya yung mga religious leader, yung mga Pharisee, kung bumanat ng mga kasalanan ng mga kapwa nila, pero hindi nakikita yung puso nila. Kaya sa akin po binabasa rito, while all of these ideas about sin are popular today, none of them is biblical and all are false. May mga religion pong ganun na hindi na kailangan ng repentance, baguhin mo na lang. Kaya kahit nagkakasala sila, okay lang, baguhin mo lang. Hindi na uso yung repentance. Kasi nung namatay na si Jesus Christ, lahat tayo natanggap na natin yung forgiveness. Hindi po ganun ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, dapat i-confess mo yung kasalanan mo. Po ba? Yan yung sinasabi. Hindi yung baguhin mo lang ang sarili mo. Hindi mo babago ang sarili mo. Hindi, gagawa na lang ako ng mabuti. Baguhin ko ang sarili ko. Hindi, kailangan mo repentance. Kaya wala po masyadong audience ang pag-topic kasalanan. Ako sa napansin ko, sino alam na ngayon makikinig siya ang topic sin? Alam niyo lahat. Ito pala topic makalabas na nga muna. So tingnan niyo sabi kong binabasa. Ito sinasabi ng Bible.
The Bible teaches that sin is real. Ang kasalanan po, totoo po yan, nagdudumilat po yan sa mata natin. At nagsasabi po sa Bible na ang kasalanan, totoo yan. Hindi yan illusion. Hindi yan sabi-sabi lang ng tao, nagko-compare ka lang ng kasalanan. Kaya sa 1:8, ang nagsasabing hindi siya nagkakasala, ginagawa niyan sinungaling ang Diyos. Sa 1 John 1:8. Di ba sinasabi yan? Alam niyo, pag binasa po natin yung chapter 4, verse 7 ng Genesis, sino po yung nagkasala rito? Sino? Pinatay niya yung kanyang kapatid. Dahil sa selos. Dahil sa galit. So minsan ang human, tayo po talaga, meron tayong jealous. Meron tayong anger. Pero ang mali, ginawa mo yon katulad ni Cain. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang papadaig sa kasalanan kasi magiging alipin ka niyan. Yan po yung sinasabi ng Diyos kay Cain eh. Gusto nyo, dapat ikaw ang magmaster sa kasalanan. Masterin mo yan. Kumbaga, ibagsak mo yan sa buhay mo. Kasi pag ikaw naging alipin yung kasalanan na yan, gagawin sa'yo yan. Aalipinin ka niyan. Kaya minsan na nagkakaroon po tayo ng ganong ugali. That's true naman. Wala naman taong hindi nagagalit eh. Wala naman taong hindi nagsaselos eh. Pero ang gagawin lang, kukontrol mo yung mga selos na nangyari sa'yo, yung galit, huwag mong gagawin yun na aksyon. No? Kahit isipan. Kasi mamamaster ka nun. Ikaw, siya ang magiging Panginoon mo. Itong kasalanan na to. Ito po yung nangyari kay Kaya sabi, all people are sinners by nature and practice. Ang lahat ng tao, yung naturalesa ng tao, yung nature ng tao makasalanan, at yung ginagawa ng tao. Yung ginagawa ng tao. Ang sabi po, sin causes death and destruction. Totoo po ito. Ano ginagawa ng kasalanan sa tao? Wawasakin niya ang buhay mo. Sisirain niya ng buhay mo. Yan ang katotohanan niyan. Ano sabi ng Bible? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan yun. Pagkahiwalay sa Diyos yun eh. Pagkahiwalay sa Panginoon ng sinasabi rin, for the wages of sin is death. So ibig sabihin, ang bunga ng kasalanan sa isang tao, pagkawasak sa kanyang buhay. Pagkahiwalay niya sa buhay at banal na Diyos. Kaya pag ikaw nagkasala ka, nahiwalay ka na talaga sa Panginoon. Marami pa po tayong pag-aaralan dyan. Sa James chapter 1, verse 15, na ang kasalanan po, unti-unti po yan dumarating sa buhay ng tao, maliliit hanggang sa lumalaki. Pinaglilihi ang kasalanan eh. Pinaglilihi ang kasalanan eh. Minsan sa unang tingin, maliit hanggang lumalaki hanggang sa magbunga na yun ng kamatayan sa buhay ng tao. Po ba? Hindi naman, lagi kong nakikikwento ito sa church eh. Hindi naman yung kasalanan, biglang nagising ka na lang, may katabi ka na eh. Di ba? Ano nangyari ito? May katabi, lalaki ka, biglang may katabi kang babae, ganun ba yun? Sa higaan? Ganun. May nangyari munang maliliit na bagay doon bago mo siya nakatabi. Di ba? Una, nagkita kayo. Nagkakita kayo, kumustahan. Nagkwento-kwentuhan. Nagkape-kape. Namasyal-masyal. Andun na yun, pasok na kayo ron. Di ba yung kwento ng isang pareho silang agent ng isang company? Parang ahente sila eh. Isang lalaki at isang babae. Pareho sila may asawa. Nakita sila. Siyempre, negosyo eh. Kape, usap sa business. Isang lalaki at isang babae, pareho may asawa, usap, business, pinag-uusapan. Mamaya, kita tayo ron. Kita. Kikita kita, dumadalas na yung pagkakita. Siyempre, nagde-date na sila. May nagising na lang sila, pareho na silang nasa hotel. Doon na silang tulog. Ganun ang kasalanan, unti muna, nagkita muna, medyo nagkwentuhan muna. Ganun ang gagawin ng kasalanan sa tao, unti-unti kanyang babatakin. Kaya tayo mga Kristiyano, minsan di mo napapansin.
Unti-unti ka lang iaalis ng Diyos dyan sa ministry mo na yan. Unti-unti kang ilalayo ng Diyos dyan na hindi mo napapansin. Hanggang makita mo, wala ka na pala sa Panginoon. Ang kasalanan ganito po yan eh. Nakakita na po kayo ng kahoy na inaanay. Yung anay, nakakita na kayo. Hindi ba merong kahoy na buo sa buo, di ba? Buong buo yun. Pero pag kinatok mo, may anay na sa loob. Bulok na pala yung loob. Ganon minsan ang buhay ng tao eh. Yung kunti-unting kasalanan sa kanya, kala niya buong buo pa siya eh. Pero ang totoo, basag na siya eh. May anay na yung loob niya. Ganon ang kasalanan niya, unti-unti ka minsan yan. Hindi ka makakuha sa biglaan, unti-unti. Sinabi yan sa 1 John. Sa 1 John chapter 1, verse 15. Ang sabi pa rito, sin separate us from holy God. Ang kasalanan po ay naghihiwalay po sa atin sa banal na Diyos. Sa Isaiah, alam niyo ba yan? Sa Isaiah, ang sabi niya ron, hindi mahina pang dinig ko ha, para hindi ko kayo marinig, yung mga prayer ninyo. Yun ang sinasabi ron. Hindi maikli ang kamay upang abutin ko pangailangan nyo. Pero pinaghiwalay kayo at ng inyong Diyos dahil sa kasalanan. Ayun po yung sinasabi po ng Bible po sa atin. Di ba? Meron siyang kakayahan eh, pero hindi nahadlangan ito ng kasalanan ng tao. Kaya niyang gawin yun sa'yo eh. Kaya niyang gawin yun sa ating lahat na tayo iligtas niya eh. Tayo ay pagpalain niya eh. Pero bakit hindi niya magawa yun? Very powerful ang Panginoon. Kaya niyang gawin lahat yan. Pero ang sabi, pinapaghiwalay kayo dahil sa kasalanan ninyo. Ganon ka-deadly ang sin eh. Ganon ka-deadly ang kasalanan. Kaya maliwanag po yung nababasa po natin sa Bible eh. Ang sabi pa nito, sin is always directed ultimately toward God. Alam ba ninyo, ang pag tayo po ay nagkasala, sabi ni David, sa Diyos lang ako nagkasala. Totoo yun, toward God, ikaw nagkakasala ka sa Diyos. Pag nagkasala ka. Nakuha niyo ba yan? Sin is always directed ultimately toward God. Pag tayo po nagkakasala, alam ba ninyo, yes, minsan, nagkakasala tayo sa tao, kala tayo sa tao lang yun. Sa Diyos ka talaga nagkakasala, anak. Hindi mo lang napapansin yan. Mismo si David ang nagsabi, sa Diyos lang ako tunay na nagkasala. Yan ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa kasalanan. Alam niyo mga cult, kung makakaano kayo doon, hindi naman pinakikialaman yung kasalanan nyo dyan. Ibabanggit lang yan siguro yan. Pero yung pakasalanan, hindi yan ididikdik sa inyo eh. Kahit nga ako, pastor nyo, hindi ko ididikdik yan sa inyo eh. Pero kinakailangan gawin eh. Ayan po ba? Natutuwa ba kayo pag ang kasalanan pinag-uusapan? Wala nga tumatawa ngayon sa inyo eh. Wala nga, praise the Lord. Ba? Sabi nga nung yung isang nakikwento eh. Alam niyo yung batang yan, masyadong magalang sa mga matatanda. Bakit po? Kasi yung minumura niya yung matanda, nangungupo pa siya. Sige nga, gumanon nga kaya. Yung galit ka sa matanda, nangungupo ka pa. Minumura mo, nangungupo ka. Oh, grabe. Kaya sabi nga nito, why do people not want to talk about sin? Karamihan. O siguro, sabi rito, people, buo na eh. Bakit kaya? Ayaw pag-usapan yung kasalanan. Idea. Sa palagay niyo, may idea ba kayo bakit ayaw pag-usapan ng kasalanan ng tao? Alam
Alam nyo, ang devil po, very clever siya eh. Ayaw niyang pag-aanuhan kayo doon sa kasalanan eh. Ililigaw kayo niyan eh. Ano ba siya? Ipopokus niyan sa iba pag-uusap niyo pag pinag-uusapan niya na yung kasalanan eh. Kasi siya ang ano niyan eh, siya ang author niyan eh. No? Kaya sabi po rito, diyan sa kabilang pages na po tayo, origin. Saan galing ito? Saan galing ito? Yan ang tanong dyan. Hayaan po natin na ang Bible po ang magpaliwanag po rito. God created everything. Yan po yung sinasabi sa bold letter na babasa natin. God created everything and sin is so bad. Lahat ng bagay ginawa ng Diyos. Pero ang kasalanan, dahil ang kasalanan ay masama, and God so good, dahil mabuti ang Diyos, how could God have created sin? Naniniwala ba tayo ron? Paano ang Diyos kaya ang lumikha ng kasalanan? Sa palagay nyo? Ang Diyos ba ang lumikha sa kasalanan? Kasi mabuti ang Diyos eh. Mabait siya eh. Marami kasing tayong napapakinggan, ginawa rin ng Diyos yan eh. Pero tignan natin kung sinasabi ito ng Bible. Di ba? Tignan niyo yung sagot. God did not create sin. Hindi niya kinrate, hindi niya nilikha yung kasalanan na yan. For sin is not a created thing, but the absence or lack of what is good. Tignan niyo kasi lack of what is good yun eh. For example, sickness is not a thing in and of itself, but the absence of health. Siyempre, pagka malusog ka, wala kang sakit. Diba? Pag may sakit ka, hindi ka malusog. Arang ganon. Kaya sabi sa akin ng binabasa rito, sin is a corruption of what is good. Ang kasalanan ay sinisira niya kung ano yung mabuti. Kung ano yung mabuti, sisirain niyan eh. So, hindi niya kinrate ang kasalanan. Kasi, He is holy God. Siya iba na Diyos. Hindi niya lilikhain yung kasalanan eh. Kaya maraming tanong eh, bakit mamaya pag-usapan po natin yan tungkol kay Satanas. Di ba? He is a holy God. Siya iba na Diyos at hindi niya gagawin. Eh bakit ang dami nagkakasalang tao? Di ba? Kaya sabi, sin is a corruption of what is good. Yung good, yung mabubuting bagay, sinisira niyan eh, kinukurap niyan eh. Kaya yun po yung sinasabi po ng Bible po sa atin. Hindi pwedeng mag-create ang Diyos ng kasalanan. Sapagkat siya nga ay hindi po niya pinapahintulot ang kasalanan. Ginawa yan ng tao. Ginawa yan ng tao. Sabi, God allows evil, sin and adversity to exist because they serve His purpose. Siguro, meron akong text sa inyo kanina about kay Job. Diba? Dun sa chapter 2, verse 10. Ano sabi ni Job doon? Sa mabubuti lang ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Pag may masama na, hindi na tayo makapagpuri sa Panginoon? So, ang sabi ng Bible diyo, God allows sin and adversity to exist. Pinapayagan lang ng Diyos ito, pero hindi siya ang author nito. Pinapayagan niya lang ito to exist because they serve His purpose. Tignan po ninyo ngayon, sa kasalukuyan po natin panahon, saan galing ang virus na ito, na nakaranasan natin ngayon? Ha? Sa China. O, saan galing ito? Ibig sabihin, gawin natin, tignan natin ang Diyos dito. No? Saan galing ito? Ibig sabihin ba, galing ba ito sa Diyos? Ha? Sino magsasabing galing ito sa Diyos? Sino magsasabing hindi galing? Hindi galing ito sa Diyos. Hindi nag-aano masama ang Diyos eh. Kaya lang, pinapahintulutan niya to. Pinapayagan niya kasi meron siyang purpose.
Tignan nyo bayan natin. Tignan nyo bansa natin. Bakit meron tayo nito? May purpose ang Panginoon. Either na, pwedeng pinaparusahan tayo nito. Tignan nyo sa ano po, tignan nyo po sa bawat bansa. Pababa na ang virus sa kanila, pababa na. Bakit sa atin, umaangat pa? Dumadawa sa atin ngayon. Pataas ang ano natin ngayon, ang bilang ng mga nahawa. Meron na tayong COVID 5,000 a day na, kailan ba yung 5,000 kahapon? Kahapon, di ba nag-ano na tayo, 900, 1,000. Bakit tumataas? Sa palagay nyo, bakit tumataas? Alam nyo, minsan sa ating pong buhay, hindi natin nakikita na merong planong maganda ang Diyos sa atin, kaya tayo pinapadala nito. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao, nakita nyo yan, lalong hindi, kasi hindi tayo natututo eh. Ang Pilipino, sinasabi ko na, bayan natin ito. Hindi natin dapat na pinipintasan yung ating bansa. Pero nakikita natin dito, hindi tayo nawawala kasi matitigas ang ulo natin ng iba nating kababayan eh. Alam na natin, may mga protocol, binabaliwala lang. Nakakita tayo dyan na parang baliwala lang sa kanila. So minsan itong bunga ng pagdami ng ano natin, ng ating COVID patient na to, dahil na rin sa ating hindi pagsunod sa mga protocol ng ating government. O hindi natin pag-iingat. So ano ginagawa ng Diyos? Gusto kang pagpalain ng Diyos, pero matitigas ang ulo eh. Huwag naman sana, pati sa mga Christian world eh. Mga Kristiyano, nagbabangayan eh. Gustong-gusto ng Diyos, ang church, ang maging ano eh, mag-unite para manalangin eh. Pero minsan may mga churches na hindi nakikibahagi sa mga gawain. At minsan may mga churches na hindi nagbabatian, nagkakagalit-galit. Hindi nagugustuhan ng Diyos yun eh. Yung mga ganong bagay. Kaya minsan yung parusa, dapat wala na ito, dumadami pa uli. Gusto kong pagpalain ng Panginoon eh. Gusto niya ng pahinto ito eh. Bakit sa ibang bansa? Baba na. Sa Israel, bagsak na, wala na halos doon eh. Sa UK, this coming June, wala na restriction eh. Sa atin, sabi pa, mangyayari lamang ito, yung magiging normal na tayo, 2033 pa eh. Diba? Tapos sa mga vaccine, di natin malaman kung natatakot ba yung iba. Alam ba ninyo, pag tayo po laging nakatutok sa TV, sa mga balita na to, hindi na natin nagugustuhan yung mga balita eh. May magandang balita, pero kahit na maganda, parang hindi pa rin maganda eh. Di ba? Kaya minsan, gusto ko manood, parang pag nabalitaan ko lang, hindi na ako nanonood eh. Kahit buksan mo ng mga radio, ano marinig mo agad about virus eh. Amen po ba? Yun na lang na yun. Imbis na makondisyon ng katawan mo, maganda ang ano ng katawan mo. Ano ba naman ito? Problema na naman ito. Ano ba nangyayari sa bansa namin? Bagay, yung iba naman, gumanda buhay nung nagkaroon ng COVID eh. Dumami yung benta niya, ganyan, di ba? Ang dami nga rin bentahan ng alkohol. So, meron ding gumanda buhay dyan eh. So, makita niyo, yung face shield nyo, di ba? So, patok na patok ngayon yan. Di ba? Kung ikaw ang gumagawa niyan, ay salamat nagka-COVID. No? So, makita natin, di ba? Makita natin dito. Makita natin dito. Minsan dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Sa katigasan ng ulo ng tao. Kaya hindi nahihinto ito eh. Hindi nahihinto ito. Kaya, maliwanag eh. Alam nyo, pag binasa po natin yung chapter 45 ng Isaiah, magbubukas po tayo ng Bible sa Isaiah chapter 45. Tingnan po ninyo yung sinasabi. Tingnan nyo ha, pag-aralan po ninyo maigi ito. Kasi ito po ay pinag-aralan ko ni maigi at binigyan ko ng pansin. 45, verse 5 to 7. Sabi po rito, nandiyan na po kayo?
45 ng Isaiah. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. I am the Lord, there is no other God. Yan po yung sinasabi. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito kung ako'y makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makilala nila ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos, wala nang iba. So lagi niya sinasabi yan. Ako ang Diyos, wala nang ibang Diyos. Siya lamang talaga, sovereign siya. Sovereign, sabihin, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Tingnan nyo, ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya sa lahat ng ito. I create both light and darkness. I bring both blessing and disaster. I, the Lord, do all these things. So ano sabi doon? Siya ang nagdadala ng lahat ng bagay. Ako nagdadala ng mabubuting bagay. Ako nagdadala ng kapahamakan din ng tao. Ako yon, pinapahintulutan ko yan. Pinapahintulutan ko yan. So ibig sabihin, nasa kamay ng Diyos lahat ito. Depende sa ginagawa ng tao. Ginagawa natin. Nang ibig lamang pong sabihin, binigyan ko ito ng pansin, God is ruler over light and darkness. Ang sabi sa aking binabasa, over good times and bad times. Our lives are sprinkled with both types of experience and both are needed for us to grow spiritually. So, nadadanasan natin yung hirap, nadadanasan natin yung magandang buhay, nadadanasan din natin yung calamity upang ikaw ay mag-grow. Tignan ka. Yun po yung sinasabi rito. When good times come, thank God and use your prosperity for Him. When bad times come, don't resent them but as what you learn from this refining experience to make you a better servant. So kung nakakaranas tayo ngayon ng ano na to, ng mga calamity ngayon dahil sa COVID na to, ano ginagawa natin? 'Di ba? So, yung iba nagagalit na, iba naiinis na, tingnan natin. Bagat ito, pambansa ito, hindi naman ito pang individual eh. So, nangangahulugan lamang, siya ang bumubuhay, siya rin ang pumapatay. Siya ang nagpapagaling, siya ang nagbibigay ng sakit. Yun ang sinasabi ng Bible. Hindi tuwir na nagbibigay, pinapahintulutan. Pinapahintulutan niya yan para matuto ka. Pinapahintulutan ng Diyos ang ating bansa na makaranas ito upang may matutunan tayo. Pero hindi tayo natututo yung iba. Yung sinasabi ng Bible dyan eh. Ako ang nagbibigay ng sakit, ako ang nagpapagaling. Ay, sovereign, kaya kong gawin yan. Pero hindi siya ang author nun. Pinapahintulutan niya lang yan. Kuha niyo ba yan? Lahat ng bagay ay may purpose. Masama't mabuti. May layunin ang Diyos. Kay Joseph, si Joseph, sa dami ng naging problema niya, di ba? Sa dami ng hirap na kanyang dinanas, pinagbintangan kung ano-ano ginawa sa kanya. Yung mga kapatid niya, binenta pa siya. Diba? Hirap. Pero ano sabi niya? Lahat ng nangyayari ito para sa magandang purpose ng Diyos sa akin. So makita ninyo yun? Even na marami kang hirap naranasan, kinakailang mapagtagumpayan mo yun sapagkat may purpose ang Diyos sa atin. May purpose ang Diyos sa bawat buhay natin. Hindi dumarating lang yan sa atin, dadaan lang yan. Meron tinuturo sa atin ng Diyos. Kaya yun po yung sinasabi. Dapat nga itong COVID na to, bagsak na to eh, wala na to. Sa akin kasi nakikita ko na eh. Tignan nyo nangyari sa bansa natin. Tignan nyo yung away ng mga politics natin. Tignan mo yung pagbabangayan ng mga kapwa natin. Tignan mo yung pag-iiringan ng mga kababayan natin na nasa tungkulin pa naman. Tignan nyo yun. Tignan nyo ang siraan ngayon. Nakita nyo ba yan? Meron pang dalawang ahensya ng government. Kung napapanood nyo sa Facebook ahensya ng government, pareho sila nagbabangayan, no?
Di ba? Pero paano silang nasa tungkulin. So makita ninyo yan, paano kaya malulugod ang Diyos sa bansa natin? Paano kaya malulugod ang Diyos sa mga Kristiyano, sa mga leader ng mga Kristiyano, ng mga churches, kung ang mga pastor nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, naggugulo, nagsisiraan, at ang mga church ginagawa ng business? Paano yun? Paano hindi magkukontinuous yung parusa ng Diyos na yan? Kung hindi tayo natututo. Sa atin din, sa ating individual. Natututo ba tayo? Diba? Ang dami-dami na rin po natin ginagawang pag-iingat. Totoo po yan. Pero dapat dagdagan pa rin natin yung atin pong pag-iingat. Kaya napakahalaga po nun sa ating pong buhay. Kaya sa aking binabasa, many people think that believing in God protect this from trouble. So when calamity comes, they question God's goodness and justice. Kasi iniisip natin, naniniwala tayo, lahat tayo po proteksyonan ng Diyos from trouble. That's true. So, pag dumating yung calamity sa atin, kini-question na natin ng Diyos. Hindi natin alam, may mga plano pa rin ng Diyos doon. Huwag mong question na ng Diyos, alam niya, ginagawa niya sa'yo. Kita niyo ba yan? Yung bansa natin, nakalugmok tayo po ngayon. Sobra na po tayong hirap. Mapapalad pa po tayo kasi tayo, siguro, nakakakain pa tayo ng 3 times a day, meron pa tayong ibang snack pa, merienda pa. Alam po ba yun, dami pong pamilya, halos wala na rin makain eh. 1 day a meal na lang sila eh. Diba, yung mga province, 1 day a meal, isang beses na lang kumakain sa isang araw. Pagkatapos, tulog na yun, bukas, hanap na naman ng pagkain. Yun po yung ibang kababayan natin ngayon eh. Magpasalamat ka sa Diyos. Ikaw, tayo lahat na sa church na ito. Siguro naman walang ginutom ang Diyos sa atin. Ayan po ba? Baka pag nakita po yung kababayan nating iba, halos lugmok na, wala na talagang pagkain. Hindi na nila inaano yung virus eh. Hindi nila initindihan, makakain lang sila. Ano pa intindihin namin sa virus? Gusto lang namin kumain kami. Ano ba yan? Kaya po yung nangyari po sa atin ay I believe sa aking pong pananaw, sa nakikita ko sa Bible, pinapahintulot ito ng Panginoon para matuto tayo eh. Diba? Tingnan nyo, marami rin pong mga blessing na naranasan po na iglesia. Nagkaroon tayo ng mga live streaming, nakakarating na po yung mga message ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Minsan, meron tayong view na 300, 400. Yung eschatology, ang view, kukunti, wala pa 100 minsan eh. Ewan ko kung maraming viewers ngayon. Dahil ang topic, kasalanan. Ayaw pag-usapan yan eh. Kaya lang, tatapusin natin to. Huwag po kayong absent. Ayan po ba? Kasi may blessing po ito sa atin. Ba? Kaya sabi sa aking binabasa, Scripture teaches that sin, wickedness was found in Satan. Kanino ba, saan ba galing yung kasalanan, yung wickedness? Kay Satan yan. Sa kanya lang natagpuan yan. Yan po yung sinasabi sa Ezekiel chapter 28, verse 15 to 18. 15 to 16. Yung kanyang pagiging mataas. Sino ba nagturo sa kanya noon? Di ba? Natatandaan nyo yung tinukso si Adam and Eve? Di ba nung bumigay sila? Di ba sino tinuro ni Sino tinuro ni Adan? Di ba si Eve? Sino tinuro ni Eva? Sino tinuro ni Satanas? Wala na siyang maituro. Siguro,
Eh tayo, minsan tayo ganun eh. Siya. Tinukso ko niyan eh. No? Oh, may naranasan ganun. Kaya ganun, tinukso ko niyan eh. Kaya ako nagawa yun eh. Oo. Gusto mo rin eh. Diba? Gusto mo rin. Kaya sabi po ng Bible, yung wickedness, yung kasamaan ay nakita lang yan kay Satanas. Sabi rito, sin entered into the world, although world through Adam disobedient. Dahil sa suway ni Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan ito. So makita niyo yan, kasalanan ng isang tao through Adam. Lahat ng kasalanan ito, naranasan ng lahat ng tao. Dahil sa pagsuway ng isang taong si Adan. So makita natin dito yon, nadamay tayong lahat. Nadamay tayong lahat. Kaya ikaw, ako, tayong lahat, may nature tayo ng sin eh. May nature tayo ng sin. Kaya sa binabasa ko po, magtatapos na po tayo. Sin is present because choice is present. Nakuha niyo ba yan? Choice yan eh. Alam ba ninyo, yung blessing na to, yung free will natin, hindi inalis ng Diyos sa'yo eh. Ito po yung malaking pagpapala sa atin ito eh. Magagawa mo rin yung choice mo eh. Hindi nila mahinadlangan yun eh. Lagi na natin narinig to, hindi ka na ginawang robot ng Diyos eh. Hindi ganun ang ginawa sa'yo eh. Kasi sa akin binabasa, sin is present because choice is present. Voluntary willing obedience is only possible if disobedience is possible, which means that sin must be allowed in order to make obedience meaningful, upang maging meaningful yung obedience natin. Di ba? Merong disobedience, may obedience. Ano ba pipiliin natin? May choice tayong pumili ng masama't mabuti eh. Yung sinasabi ng Panginoon eh. Lalo na tayo, naging Kristiyano na tayo. Minsan merong katwiran yung iba, nadamay lang ako diyan eh. Hindi pwede 'yon. O kaya hindi ko alam na kasalanan 'yan eh. Meron ba kayong ganung word isa pumapasok sa isip nyo? Hindi ko naman 'yan kasalanan. O hindi ko alam naman na kasalanan pala 'yan eh. Sino nakakaisip ng ganon? Na hindi ko alam kasalanan pala yan eh. Nakapangatwiran na pa kayong ganon? Ha? Yun ang danger eh. Kaya pumasok ang kasalanan dahil sa pagsuway ni Adan eh. At sabi, sin is present because choice is present. Yun lang, voluntary willing obedience. Voluntary willing kang sumunod is only possible if disobedience. Possible pareho. Kaya pili ka. Papipiliin ka lang eh. May choices ka eh. Ano kadalasan pinipili natin? Diba? Yung makakapag-gratify sa sarili natin, makakapagpasarap sa sarili natin. Salamat sa Panginoon kasi pinili nyo mag-church ngayon. May nag-invite ba sa inyo itong araw ng Sunday? Punta tayo sa gano'n. May nag-invite ba? May nag-invite? O yung iba, na-invite ba? Diba? Alam po ninyo, pag-aaralan pa po natin yung napakaraming kasalanan sinasabi sa Bible, magugulat po kayo. Magugulat po. Tanas eh. Wala rin sinasabi ang Bible daw. Baka magkamali ka lang. Magkamali lang tayo. Pag ang Bible po tahimik, huwag po tayong magsasalita. Kung magsalita man lang tayo, sabihin natin, ayon sa aking pananaw. Hindi ayon sa Bible. Tuloy sinasabi ko, ba't ko konti ang nakikinig, ayon sa aking pananaw yon. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. Para magkaintindihan po tayo. Para alam po ninyo yung mga sinasalita ko po rito, hindi sa sarili ko. Pag nagsasalita ako, ayon sa aking opinion, ayon sa aking palagay ko lang yon. Hindi sinasabi ng Bible po yan. So napakahalaga po yan sa ating pong pag-aaral.
Kaya sabi sa akin, binabasa po sa panghuling-huli na, remember, Satan, fall to sin before man fall and hell. No? Bago pa magkasala ang tao, ay nagkasala na si Adan, si Satan. At ang sabi niya rito, was originally prepared for him and his demon. 25:41 ng Matthew. Alam nating lahat, pag binasa po natin yung Matthew, no, yung Matthew chapter 25 verse 41, no? 25 verse 41 na sinasabi po rito, ang impyerno nilikha ng Diyos kay Satanas at sa kanyang mga kampon. So hindi po, tignan nyo walang sinasabi ang Diyos na papasok ang tao diyan. Ang sabi, nilikha niya ang impyerno para kay Satanas at sa lahat ng kanyang mga kampon. Hindi sinasabihin niya ang tao pupunta diyan eh. Wala po tayong makikitang ganyan. Sa Bible, ayaw ng Diyos na ang tao pumasok sa impyerno. Hindi niya nilikha ang impyerno para ipasok ka doon. Pinag-aaral natin yan, tinuturo na rin natin yan, tinuturo ng mga preacher natin yan eh. So bakit papasok ang tao ron? Kasi may free will siya eh. Gusto ko sa impyerno eh. Eto na nga, eto na si Jesus Christ eh. Nagsabi na si Jesus Christ na ganito, ang sino mang lumapit sa akin, o sino mang magtiwala sa akin, bibigyan ko ng buhay na walang ganyan. Ayaw mo ron eh. Choice mo yun eh. Choice mo yun. So, ang totoo po, mahal po tayo lahat ng Diyos eh. Hindi po papayag na ang taong nilikha niya sa larawan niya, dali niya sa impyerno. Ayaw po niya yan eh. Ayaw na ayaw niya yan eh. Kaya lang ang tao sa sobrang katigasan ng ulo, gusto niya, papasok siya ron, nagpupumiglas pa yan eh. Dito ka sa, ayoko nga dyan. Kasi ba gano'n? Guro dati gano'n din tayo eh. Sobra pa nga eh. Kaya po sa ating pong buhay, dapat po nating maranasan na ang kasalanan po, wasakin po tayo niyan. Before siguro, hindi natin alam, ginagawa natin. Sabi nga ng Bible, di ba? Sabi ng Bible, kung napakinggan ko rin kanina, kung ikaw ay nag-aararo, kanang tingin ng tingin dun sa likuran mo. Di ba? Kasi tingin ka pa ng tingin, huwag mo na lingunin yung dating kasalanan mo, nagawa mong kasalanan na yan. Kasi wala na yan eh. Ikaw na lang nag-aalala dyan. Paano kang makakapag-araro ng diretso kung lingon ka ng lingon sa likuran mo? Di yung araro mo pag ganun-ganon. Diba? Kaya ayaw na ng Diyos yun. Kahit yung mga kasalanan natin na yun, ayaw niya nang tignan yun eh. Ayaw niya nang ipaalala pa sa atin yan eh. Yung mga kasalanan, kasalanan hiningi mo ng tawad Kaya yung mga sinasabi po ng ibang mga cult o ibang mga church ngayon, Christian church pang nasasabihan, yung nakausap namin yung ultimate grace, di ba? Pastor Grace, di ba? Nakausap natin isang pastor. Na meron daw church na ultimate grace daw eh. Hindi na kinakailangan mag-repent eh. Kasi ang repentance daw, ang forgiveness, tinanggap na ng lahat ng tao. Hindi po. Ang forgiveness mo, tinanggap ng lahat ng tao. Doon yung sa tatanggap sa kanya. Doon sa aamin na may kasalanan siya. Hindi para sa lahat ng tao to. Hindi para sa lahat ng tao. Yes, namatay siya para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Pero kinakailangan ka pa rin mag-repent. Yun tinuturo po ng Bible po sa atin. Kaya po sa ating buhay, lagi po natin isipin na, ano man po yung kasalanan na to? Dapat po repentance. At hindi lamang po repentance, kundi yung pagtalikod mo doon sa pinagsisihan mo na. Pag pinagsisihan mo na yung kasalanan mo na yun, huwag mo nang balik-balikan yun. Diba? Yun ang repentance tunay, hindi remorse. Pag sinabing remorse, naalala mo lang yung kasalanan mo, pero binalikan mo uli. Yun ang remorse. Maraming remorse eh. Ako, nagsisi sa kasalanan niya, pero pagkatapos doon, balik uli. Hindi yun. Ang repentance, talagang totally tatalikuran mo yun. Ngayon, kung remorse ka lang, naalala mo yung kasalanan mo, iyak-iyak ka lang, babalikan mo uli, remorse yun. Like Judas. Nagsisi si Judas Pero binalikan niya uli yung kasalanan niya.
nag-suicide. Kahit sa ating buhay, wag po kayong bibitiw. Huwag kayong bibitiw dyan sa message. If ever, gusto niyo pa uling basahin sa bahay, hindi kayo maintindihan. Pwede niyong itanong sa church, no? Itanong po sa atin. Hindi pa po tayo matatapos dyan. No? 3 pages lang yan eh. Yung ating pong binasa sa inyo. O sunod po, marami. Lalalim pa tayo dyan. Tandaan ninyo pag nabasa po nating lahat yan, natapos na tayo dyan, makita nyo, bakit tayo tinuturuan ng Panginoon? Na everyday, mag-repent tayo. Everyday, pagkagising sa umaga, bago matulog. Bakit? Di ba may isang araw, wala ka namang sa bahay ka lang? Parang wala namang nagawang kasalanan eh. Hindi totoo yan. Basahin mo yung buong Bible. Yung buong kasalanan. Makita mo doon, ang dami palang kasalanan na gagawa bawat araw. Hindi mo lang alam yon. Kasi may mga utos ang Diyos doon na hindi mo nasunod. Di kasalanan yon. Ang dami-dami pala dyan. Ang dami-dami palang kasalanan sinabi ang Diyos dyan eh. Pero kasalanan lang naman na ibig sabihin nun. Di ba? Kaya sa ating buhay, pagkasalanan po pag-uusapan, huwag tayong mabagot. Lagi tayong magkaroon ng ano ba tawag doon? Attentiveness. Yung pakikinggan maigi. Para maging aware ka. Para makita mo kung gaano kasama ang gagawin ng kasalanan sa isang tao. Kung gaano wawasakin ng kasalanan ang buhay ng isang tao, maging ang buo niyang pamilya. Maging ang kanyang bansa. Yan po yan. Kaya salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tandaan po ninyo yung pong protocol. Marami po tayong nare-receive na mapangit na balita. Hindi magandang balita. Lagi na lang natin isipin, laging merong magandang balita ang Diyos. Maraming good news. Ito nga po yun, di ba? Yung magandang balita. Ito yung gospel. Yan na lang po tayo. Kung tayo po laging naano sa balitang natanggap natin, nakakatakot, nakakasawa, nakakabagot, lagi natin tandaan, laging may magandang balita ang Diyos sa atin. Yung kanyang pagliligtas sa atin. Yan po ang pinakamagandang balitang tinanggap natin sa buong buhay natin. Yan pong good news. Ito pong Bible. Sige po, tayo po tumayo. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na mapagsalusaluhan namin ang iyong mga salita. Ang doctrine of sin, Panginoon, na amin pong nabasa. Tunay, O Diyos, ang bawat kasalanan ng isang tao ay pananagutan niya sa oras ng paghuhukom. Subalit, anumang kasalanan ang nagawa ng isang tao, kahit gaano ito kalaki, kahit gaano ito kadami, Panginoon, ikaw ay mapagpatawad na Diyos. Walang kasalanang malaki, walang kasalanang maliit na hindi mo kayang patawarin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang gagawin ng kasalanan o ang ginagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Hayaan po niyo sa aming buhay, iwaksin namin ang anumang temptation, anumang kasalanan na humihila sa amin upang malayo kami sa iyo. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, sa aming buhay bilang mga tinawag mo, bilang binago mo, ay balikan pa namin yung luma naming buhay. Kami ngayon, Panginoon, ay nandun na sa isang bagong buhay, bagong pagkatao, bagong nilikha. At naniniwala po kami ang pagkatawag mo sa amin ay hindi mapapasubalian, Panginoon. Hindi mahadlangan, sapagkat ang isang Diyos na tumawag sa amin ay isang Diyos na tapat at Diyos na hindi nagsisinungaling kailanman. Tulungan mo kaming sama-sama naming iangat ang iyong pangalan. Tulungan mo kaming sama-sama naming purihin ka sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Even na meron pong pandemic sa aming bayan.
Tulungan mo kami, anuman ang mga pagsubok na danasin namin o maranasan namin. Tulungan mo kami, meron kaming matutunan sa mga bagay na ito upang makita namin kung paano kami makakapag-serve sa iyo kahit may mga problema, may mga calamities, Panginoon. Lord, bless niyo po ang church na ito, ang God Mosaic Community Church, maging ang lahat ng iglesia, ang buong body of Christ. Pagpalain niyo kaming lahat, sama-sama naming mag-unite kami, Panginoon. Na ipanalangin namin ang lahat ng kaluluwa, ang aming bansa, maging ang vaccine na naranasan na po ng bayan namin. Pagpalain niyo po ito. Bagamat ang tunay na makakapagpagaling sa amin ay ikaw, O Diyos, gamitin mo lamang instrumento ang mga bagay na ito sa aming bansa. Maging sa aming bansang Pilipinas, yung mga politics namin, pagkaisahin mo kami, mamuhay ng maayos ang bansa namin upang ang iyong pagpapahirap sa bayan namin ay tuluyan ng alisin, tuluyan ng mawala. Dahil napapahintulutan mo ito dahil minsan sa katigasan ng ulo ng mga tao, Panginoon. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwalaan lahat ng bagay at pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Lalo na sa aming pag-aaral, mapapurihan ka at maparangalin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Salamat po sa buhay po ng ating pastor. Salamat po sa patuloy niya pong paghahayag ng salita ng Diyos. And happy birthday na rin po sa ating pastor. Happy 74th birthday. Hindi, para next year yung 74. Yan. So ngayon naman po, dumako po tayo sa susunod nating gawain, ang pagpapasalamat sa Diyos o yung pagbabalik natin ng pasasalamat. Yan. Share ko lang po yung isang article po na nabasa ko, no. Ang sabi doon, ang pagbibigay daw po ay isang blessing na po na maituturing natin o isang blessing na po na maituturing natin sa isang taong nagbibigay or sa isang taong bukas ang palad. Dahil po, binigyan po siya ng capacity to give. Maliit man na bagay ito o malaki, no? Yan. Kaya kung tayo po ba itatanungin, ano po ba ang nanaisin natin? Tayo po ba yung mas nanaisin ba natin yung tayo ang nagbibigay or tayo ang binibigyan? Basahin ko po ang sinasabi sa Acts chapter 20 verse 35. Alalahanin ninyo ang salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Amen? So, kaya mapalad po tayo kung sa atin po nanggagaling ang pagbibigay. Dahil ang hatid po nito ay hindi po kawalan sa taong nagbibigay, kundi kasaganaan. Yan. Sapagkat sinasabi din po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkawang gawa. Yan. Kaya ayon po sa Bible, kung tayo daw po ay nagbibigay, hindi ka pagkukulangin, kundi pasasaganain ka pa at bibigyan ka pa ng bibigyan ng Diyos upang may magamit ka sa paggawa ng kabutihan, may magamit ka para suportahan din ang ating panambahan. Dahil ang ating panambahan, yan, tumutulong din po sa mga nangangailangan at para mas lalo pang mapalawig, maabot pa yung mga bagong mananampalataya, lalo na sa malalayong lugar. Amen? Yan lang po. Kaya
tayo po ay tumayo at magbigay na po tayo sa ating Panginoon. Tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, hiwag-hiwalay, sama-sama maglakbay, patungo sa buhay na walang hanggan. Sama-sama tumalon, sama-sama sumigaw, puri pangalan niya. Amen. Samahan niyo po ako na ipanalangin po ang ating mga kaloob. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, we honor you, God, sa pamamagitan po ng aming mga kaloob, Panginoon. Lord, i-bless mo po, Panginoon, paspasan mo, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang mga kapatid namin na patuloy na sumusuporta sa iyong mga gawain. Bigyan mo ang bawat isa sa amin ng mabuting puso sa halip na karangyaan, Panginoon. Turuan mo kami na laging sumunod sa iyong mga utos, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. Pagpalain mo ang mga nagbibigay, ganun din po ang mga kanilang mga pamilya, maging pinagmumulan, Panginoon, ng kanilang mga pinagkakakitaan, maging mga kanilang mga tinatangkilik. Maraming salamat po sa lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so salamat po sa ating Panginoon, sa ating mga salita niya na ating napag-aralan, and salamat din po sa mga ginamit sa araw na to na patuloy na nagiging instrumento para po ay tayo ay patuloy na mapagpala at mapalakas. At sa punto pong ito, darako na po tayo sa ating mga announcements. So tuloy-tuloy po ang ating mga service. So at maging po ang ating mga online activities and Bible study. So, support po natin yon. At magkakaroon po tayo ng adjustment sa ating pong midweek service. So, mag-i-start na po ang ating midweek service sa face-to-face and online ng 7:30 p.m. Dahil magkakaroon po ng curfew at 10 p.m. So, ma-adjust po yun ng 7:30 p.m. And even sa Don't Prayer po, antabay na lang po tayo for further announcement sa ating mga GC kung ano po yung changes na magaganap po sa oras ng ating Don't Prayer. And right after the service po, ay tulad ng nai-announce sa ating GC, ay magkakaroon po tayo ng board meeting. So, lahat po ng a reminder po sa lahat ng board members, tayo po ay bumalik kung uuwi man dahil magkakaroon po tayo ng regular monthly board meeting. So yun lamang po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At sa oras pong ito, tulad ng ating nabanggit, dahil kaarawan po ng ating pastor, ipag-celebrate po natin yun. So hindi mahadlangan ng pandemic ang celebration tayo. So bilang panimula, panoorin po natin yung video na ito. You answered the call and obeyed God's command. He sent you here, we know you're in His hand. Your message from the Word touches our very soul. We've seen your faithfulness and we want you to know. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your Father
Father say, my child, well done. My child, well done. In the still quiet place, on your knees in prayer, God sees your tears, hears the burdens you bear. The Lord's by your side, blesses all that you do. Through the good and bad times, He'll see you through. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your Father say, my child, well done. My child, well done. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your Father say, my child, well done. My child, well done. Oh, my child, well done. My child, well done. Ng ating pastor, amen? Kantahan natin siya ng happy birthday, amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligaya, maligaya, maligayang bati. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Happy birthday, pastor. Ay, awitan po natin ang Panginoon. Amen. Tunay na tayo magalak sa tuwa sa mga biyaya ng Diyos. Hallelujah. Magalak sa tuwa lahat ng nilikha. Maawit ang may gala, may saya. Pagkat ating Diyos, pagkat ating Diyos, siya ay mabuti. Dakila kailan pamahal. Tayo tumatok na umawi, tayo sumayaw at tuminda. Kita at tuloy, tayo naliwang at sumigaw. Tayo tumatok at umawi, tayo sumayaw at tuminda. Kaya kita at tuloy, tayo naliwang at sumigaw. Magalak sa tuwa,
papurihan ng Diyos. Isa pa tayo magalak sa luwa. Magalak sa luwa, lahat ng pinagpala, tunay ang tapat ng iyang salita. Ating Diyos, siya ay mabuti. Tunay na mabuti ang Diyos. Mabuti, kailan pagman. Sabay-sabay tumalon. Ay tumalon ang maawit. Ay tumayaw at tumanda. Kamay ay itaas at pagpuri. Ay matibang at sumigaw. Ay tumalon ang maawit. Ay tumayaw at tumanda. Kamay ay itaas at pagpuri. Ay matibang at sumigaw. Tayo tumalon. Tayo tumalon ang maawit. Ay tumayaw at tumanda. Kamay ay itaas at pagpuri. Ay matibang at sumigaw. Magalang sa tuwa, magalang sa tuwa, papurihan ang Diyos. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Amen.